Ganun lang yun eh. Oh, it's us or them. So kailangan nating maghanap ng ebidensya para mademanda natin itong kumpanya sa Amerika na balak tayong guyuin. Ganun. Nagdemanda kasi yung 26 Capital. Ralph Joseph Bihag, maraming salamat po. Thank you very much. So kinuwento ngayon doon sa email na naibalik sa kanila yung Okada. Ngayon, tanungin ko kayo. Okay, tanungin ko kayo ha. Ito. Kung hindi totoo yung heavy luggage na dinala ni Okada kay Romualdez, paano naibalik ang Okada kahit may desisyon na ang Supreme Court? Isipin niyo yan ha. Napatalsik na nga si Okada. Talsik na, wapak! Ang namumuno na ng Okada na kasino ay ang Tiger. Napatalsik na yung si Okada, pak! Tapos kinabukasan, according to that email, naibalik si Okada. Nabaligtad ang desisyon, ika nga. So ibig sabihin, malakas yung ebidensya na talagang nangyari yung sinasabi ng 26 Capital. Ngayon, ganito tanong. Bakit inilabas ng 26 Capital ito? Isipin nyo na maigi. Bakit inilabas ng 26 Capital yung email? Gusto bang siraan ng 26 Capital ang gobyerno ng Pilipinas? Gusto bang siraan ng 26 Capital ang Okada? Hindi ho. Importante ito. Sa Amerika kasi, meron nung batas sila na bawal manuhol ang kumpanya o ang individual na negosyante sa foreign government. Okay, so to simplify, yung sinasabi ni Banat Bay kasi is para siyang spoon feeding. Kumbaga para siyang isinusubo na sa inyo. Okay, but to simplify, itong SEC ayaw na magkaroon ng kumpanya or na ma-involve ang mga kumpanya nila sa mga ganyan, corruption, bribery, and all. So imagine kung natuloy ang partnership ni Japan at ni US. Tapos, meron pala silang itinatagong baho na kaya pala nila nakuha itong kumpanya sa itong pag-manage dyan sa Okada. May corruption na naganap kasi may lagayan na naganap, merong pagtawag sa Supreme Court na naganap, madadali ng SEC yung kumpanya sa Amerika. Yun yung kanina ko pang sinasabi sa inyo. Okay? Etong 26 Capital, di ba nakipagkasundo sila sa Universal? Ang claim ng 26 Capital, ang claim nila naglabas na sila ng pera. Sa madaling salita, ganito. Para mas maintindihan natin, ilalagay natin sa layman's term. Halimbawa, ako producer. Okay? Producer ako. Kinuha ko kunwari si sandali, sino bang hindi tatamaan? Baka may tamaan. Kunwari, kinuha ko si Banat Bay. Bilang isang entertainer at kakanta si Banat Bay sa amin ng salamat. Ako ngayon yung producer. Sino? Si Byron Cristobal. Kinuha ko si Banat Bay. Oy, kanta ka sa amin. Sabi ni Banat Bay, go! Agree ako dyan. Okay? So ako bilang producer, naglabas na ako ng pera for ads, naglabas na ako ng pera sa pag-rent ng venue, naglabas na ako ng pera ng sound system. Okay? Sabay, natagpuan ko bilang producer na ito palang si Banat Bay ay hindi marunong kumanta ang animal. Itinatago niya yung pala, marami pala siyang problema sa buhay. Itinago niya, okay? Akala ko, totoong kumakanta siya, yung pala, nililipsing niya pala ang dadon.
Oh. Hindi niya sa akin sinabi yun. Okay? So ngayon, kumakalas na to si Banat Bay. Hindi, ayoko na. Ayoko na. Sabi ni Banat Bay. Ako naman, bilang producer, pinagbabayad ko na siya ng damage. Bakit? Ginago mo ko eh. Hindi mo naman sinabi lahat yan eh. Bayaran mo ngayon ng damage ko. Naglabas na ako ng pera sa event, ganyan-ganyan. Naglabas na ako ng mga pera. So, ganun ang nangyaring senaryo sa 26 Capital at sa Universal. Sinasabi ngayon ng 26, dahil sa ginawa nating merge, may gastos na ako, nagpapabayad na sila ng damage. Ang argument nila ngayon, hindi mo sinabi sa amin na may problema pala kayo sa Okada. Nagigets nyo? Sa madaling salita, hindi intentional na gustong siraan ng 26 Capital si Romualdez. So hindi sinisiraan, but they are willing to use that as an evidence para dun sa kaso nila with Universal. At yun ang nakakahiya. Kasi may ganitong nagaganap na involve ang dalawa sa pinaka-independent, pinakamataas na kumbaga sangay o ng ating gobyerno, which is House at saka Legislative. Ewan ko kung kasama ang executive dyan. Kung kasama executive, aba, buo na boy band nila. Nagigets nyo? It just happened na doon sa awayan ng Universal at yung Tiger, yung awayan nila. O, di ba dito sila, nag-aawayan sila dito. Ang ginamit ng Universal, di umano, ay si Romualdez daw para mabawi. Nagalit itong 26, sabi niya, nakikipag-merge ka sa amin, nakikipag-kontrata ka sa amin, hindi mo pala hawak yung Okada na casino. Nakukuha niyo yung picture, hindi ito intentional na gusto niyang i-booking si Romualdez. Sa madaling salita, wala siyang motibo na siraan ng gobyerno ng Pilipinas. Nagkataon lang na na-booking niya through resources niya dito sa Okada o sa Universal. Siyempre, nakipag-team up na, may nakilala na. Na-booking niya na may problema pala ang Universal at Tiger at ang ginamit di umano na way para mabawi ni Okada yung casino na Okada Casino ay si Romualdez. Sa madaling salita, di umano, according dun sa email na natagpuan nito, ikinikwento ni Okada yung experience niya doon sa middleman na ito, nabayaran ko na para nabigyan ko na ng heavy luggage. Tinawagan nga sa harapan ko, tinawagan yung Supreme Court na ayos na. Nakukuha ninyo yung kwento. Walang intention si 26 Capital siraan ito. Ang sinasabi lang nito, abay gago ka pala. Nagbebenta ka o nakikipag merge ka sa amin nang hindi kayo ayos. Kumbaga, gusto mo makipagkasal sa akin. O kaya gusto mong jowain ako. Pero hindi pa naman kayo pala annulled nung kinakasama mo. Yan, ganun kasimple yun. Para mong ibinenta yung isang bagay na sira. Kunwari, nagbenta ka ng bahay, di ba? Yung pala, puro multo. Hindi mo sinabi, puro anay pala yung bahay. Hindi mo sinabi, meron pala nangyaring hindi maganda doon. Ikinago mo lahat yon. Na-booking ni 26 Capital. Ngayon, nasungkit lang yung pangalan ni Romualdez. Hindi ho, March Benedicto, baka pinagmalaki ni Okada na malakas ang kapit niya. Hindi niya pinagmalaki. Na-booking lang nito yung email nito. Nagets nyo? Kasi nga may contact na to sa mga tao dito ni Universal. Ngayon, ano nangyari?
idinimanda ni 26 Capital si Universal Entertainment. At kasama dun sa demanda, yung mga email na binanggit doon si Romualdez. Nagigets nyo? Kaya nga sabi ko dito, napakatibay nito. Bakit? Napakatibay nito kasi hindi ho ito yung chinismis lang. May nakuhang ebidensya ang 26 Capital na talagang nakipag-usap. Etong si Universal Okada, the person, kay Romualdez. Nabuking ika nga. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, merong batas ang Amerika na bawal manuhol. Ibig sabihin, ano mangyayari? Pwedeng ipatawag ngayon nitong American court, eto nga yung Universal. Tandaan nyo, they're binded. Gets ninyo? Binded sila ng kontrata. And because of that, pwedeng ipatawag ngayon ng Korte ng Amerika etong si Universal. Ngayon, ito yung sinasabi naman ni Fanny Putnam, baka ito yung sinasabi ni Maharlika na meeting ni Lisa, Remulla at Romualdez. Siguro, finalizing since kumbaga gumamit na sila ng kapangyarihan nila para maisakatuparan mo yung hangad na maikabalik ka sa operations. O, ang tanong, what's in it for us? Siyempre, ganun di ba? Okay, natulungan ka na namin. Ang binayaran mo, si Sanpit lang. Paano naman kami? O, gusto mo, lalabas tong nisyo na to. O, pagka hindi mo kami binahaginan dyan, lalabas yung issue. Pwedeng ganun pwedeng ganun. But again, wala tayong ebidensya doon. Wala tayong ebidensya doon. Pero ito yung sinasabi ni Maharlika na parang nakipagpulong sila doon. Siguro, ba't ka makikipagpulong doon? It's either gusto mo rin ng part of it. So you want a piece of the cake. Yun nga yung parang ganun ang sinasabi ni Maharlika. But again, that's Maharlika's words. Ngayon, ipipresenta ng 26 Capital, hindi pala kayo ayos kita mo nga ito, ginamit mo pa nga yung Speaker of the House ng Pilipinas Tanong ni The Wanderer, pwede ba bayaran ang Supreme Court? Dapat hindi. Dapat talaga hindi. Dapat hindi. Pero halimbawa ako, The Wanderer, uutusan kitang pumunta sa palengke. Ikaw hindi ka pupunta sa palengke inutusan lang kita na pumunta sa palengke. At magpapabili ko sa iyo ng 1 kilong manok, 200. Binigay ko sa iyo yung 200. Ikaw ba papayag ka na utusan kita ng ganun-ganun lang? Na hindi ka man pupunta ron? Syempre kahit papaano, meron padulas yan. Bibigyan kita ng kahit papaano mga 50 pesos, pamasahe mo man lang. O hindi ba? Imposible naman yan. Tayo na. Ikaw nga The Wanderer, bibili ka nga ng soft drinks, hindi ka mauutusan Kung walang deposito yung soft drinks, tama? Kaya bumili ka ng family doon. Hindi ka magdadala ng bote. Pabili ng family size. Kasi nga, may deposit yan. Magkano deposit? 7. Sige, deposit 7. Ngayon tatanungin na mo, asan na yung nito? Asan na yung tawag dito, yung ba't kulang yung sukle? Hindi, may deposit yun Ba't ka may deposit? May bote naman dyan. Hindi ka nagdala ng bote. Hindi ko nakalimutan ko magdala. Tawag dito, deposit. Saan gagawin mo, di ba? Yung bote dun sa inyo na basyo, ibabalik mo yun para sa iyo yung deposit. Kanya-kanyang style yan. Kayo talaga, Doon pa lang, malamang matatalo na sa kaso si Universal. At because of that, magbabayad ngayon ng damage dito sa 26 Capital. Ang nakakahiya lang dito. Ayan again Gerald Calzado, hindi natin sinasabi na lahat ng exposés ni Maharlika palpak o hindi. We're not saying that. Ang sinasabi lang natin, yung kasing kinukwento ni Maharlika,
Intel niya yun. Wala itong proof in a sense na katulad nitong ini-explain ni Banat Bay. Kasi ini-explain ni Banat Bay na ito, documented ito at naibalita na ito sa mga international legitimate media. We're not saying Maharlika sa Intel is not accurate. It can be accurate but again, hindi natin pwedeng i-quote. Kasi nga syempre wala naman tayong pinanghahawakan. Yun lang. Ang nakakahiya lang dito, malalaman ng buong mundo. Actually, buong mundo na nakakaalam. Kasi lumabas na sa Bloomberg, lumabas na ito sa Japan Times, na nasusuhulan di umano. Okay? Allegedly na nasusuhulan ang ating Speaker of the House. At ang masama pa dito, sangkot pati yung Supreme Court. Although of course, they would deny it and hindi nabanggit kung sino yung Supreme Court Justice. Okay? But the point there, remember, meron ng court decision. Binaligtad. Paano na ibaligtad yun? SC decision yun GTV, salamat po. Kaya nga ang nakakataka lang dito kayo magtataka. Alam na ng buong mundo, issue sa buong mundo ito, ang media natin, tameme. Yun ang pinaka-issue natin, bro. Alam na to ng buong kasi napakalaking issue talaga nito. At ang Okada Manila is a 5-star hotel, napakalaking. Kumbaga, you're talking about alam mo yung mga 5-star hotel sa Hong Kong. Alam na alam yan. So kapag sinabi mo dito sa Pilipinas, casino, yan lang ang nasa isip nila. City of Dreams, Okada Manila, at saka yung Soler. Kasi yung mga heritage, yung mga casino Filipino dyan sa Malate, maliliit lang yan. Ito talaga yung mga 5-star na malalaking mga pasugalan. Kumbaga sa sa Las Vegas, ano ba yung mga kilala natin diyan sa Las Vegas na mga tawag dito na hotel and casino. Hindi ba? Ganun din dito sa Pilipinas. So kumbaga, napakalaking issue na nito sa ibang bansa. Tapos na-involve pa na sa corruption yung dalawa sa co-equal body ng presidente. Sa co-equal body ng executive. Ibig sabihin, malaking issue to kasi parang sinasabi, corrupt ang ating Supreme Court tapos corrupt ang ating House Speaker or ang ating Congress. So napakapangit nito. Akala ko ba, Marcos, gustong-gusto mo na makilala Pilipinas? Nung una nakilala Pilipinas kay Frasco dahil sa korupsyon. Kasi ginamit yung mga stock videos ng ibang mga bansa para sa 49 million na tawag dito na campaign para diyan sa pagbabago ng inyong slogan. Ayun so nako mga bossing. Kaya sa totoo lang, napakalaking bagay nito. Bakit hindi ito pinipick up ng mga media natin? Nagigets ninyo? Hindi ko maintindihan. Hindi ho ito chismis. Ito po ay dokumentado na isinampa ng kaso ng 26 Capital sa Korte ng Amerika. Hindi ho ito yung nakainom lang sa kanto ng Amerika tapos nagkikwento, alam mo ba si ganito, ganyan. Hindi ho. Ito po ay demanda ng 26 Capital sa Korte ng Amerika. Na andun sa affidavit, na andun lahat. Pati pangalan ng Speaker of the House na andun. Isipin niyo yun, na andun yun. Tapos ni isang media, except Remate. Remate pa. Remate, palakpakan natin ang Remate. Alam na this. Remate ang naglabas. Pinrun page. Again, napakadaming mga malalaking kumpanya ng mga dyaryo
May Manila Bulletin, Manila Times, Philippine Star. Ano pa ba yung mga mahabang mga dyaryo, di ba? Napakaraming mga ganyan. Na malalaking mga kumpanya na di hamak na may mas malalawak na koneksyon at resources. Bakit Remate lang ang naglabas? Pinrun page sa Remate ito. At maniwala kayo sa hindi. Hindi lang ako authorized magsalita, pero may mga pumipigil sa media na lumabas tong issue na ito. Sa katunayan, may isa pang vlogger na naglabas nito. Ultimong opisyal ng gobyerno ang tumatawag at sinasabing wag pag-usapan ito. Pasensya kayo pero iba ang Remate. Ibahin nyo ang Remate lalong-lalo. Thank you very much kay Maria. Pang ice watermelon, ang sarap naman. Pang ice watermelon tea. Klarong damay si Speaker of the House at kahiya-hiyang Supreme Court of Justice. Hindi na maide-deny yan. Again, ito yung tinasabi na swak sa balde. Huli pero hindi kulong. Hindi kulong yan. Oo. So matindi. Alam nyo, sabi ko nga masakit. Kung saan masakit, dun natin lalaruin. Lalo na ang banatero sa Remate. Yari kayo dito. Babantayan namin ito. Ang nakakabuisit lang dito, maniwala kayo sa hindi. Mga siraulo ang mga mainstream media at mga walang ya ang mainstream media. Karamihan sa Pilipinas, kayo ay mga bayad. Ulitin ko this is an alleged pa ho ito na isinampa ng 26 Capital sa korte sa Amerika. Okay? Sinampa ho ng 26 Capital laban sa Universal Entertainment na di umano daw ang Universal Entertainment na si Okada na presidente ay nagdala ng heavy luggage kay Romualdez at nung nakita yung heavy luggage, abay, tumawag sa Supreme Court Justice at kinabukasan na ibalik si Okada, the president, doon sa Okada na casino. Yun, palakpakan. Napakahusay na pagpapaliwanag ni Banat Bay at syempre, yung ang bottom line nito is, magkakakutsaba sino-sino. Pati media kakutsaba.